Welcome sa LMTVPH, kung saan kuhang-kuha ang pulso mo kapatid. Fresh at nagbabagang mga kaganapan sa mundo ng telebisyon, music at entertainment ang aming hatid sa inyo. Kaya kung bago ka pa lang dito, huwag kalilimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated. Pakiclick na rin ang notification icon para hindi ka mahuli sa mga updates natin, mapabalita, music o kahit ano pang trip mo. Welcome mga kapatid muli sa ating channel, at sa video na ito bibigyan ko na naman kayo ng panibagong update tungkol sa mga kaganapan sa loob at labas ng Itbulaga at TV5, maging sa ating mga minamahal na kapatid at dabarka. So, quick check muna tayo sa Friday programming lineup ng TV5 ngayong February 6, 2025. Siyempre, nandyan pa rin ang mga paboritong programa sa umaga, yung gandang mornings program lineup natin. Kaninang 5:30 AM, napanood natin yung Good Morning Kapatid live, simulcast sa 1PH at RPTV. At syempre, ang pambansang noontime show mamaya, Itbulaga, na maghahatid ng tuwa't saya mamayang 12 noon. Syempre, nandyan pa rin ang Todo Max Primetime 5 lineup. Simula 8 PM, mapapanood natin ang Bakbakan sa Totoy Bato. After that, ganap na 8:45 PM, susunod ang Nag-aapoy na Damdamin, at hindi lang yan, susundan agad yan ng mystery at suspense sa Pira-Pirasong Paraiso sa ganap na 9:30 PM. Para naman sa mga gustong matulog ng updated sa mga huling balita, wag palalampasin ang Frontline Tonight Live sa ganap na 10:15 PM. Kasunod niyan ang Kapatid Docu at ang bagong paboritong tambayan tuwing gabi, yung Vibe Nights sa 11:30 PM. Samantala, dumako naman tayo sa viewership at ratings ng mga kapatid program across TV5, RPTV at 1PH ayon sa pinakabagong Nielsen Nutam People Ratings mula January 23 hanggang January 29, 2026. So simulan natin sa tanghalian. Syempre, nangunguna pa rin dyan ang Itbulaga noong January 27 kung saan pumalo sila sa solid 3.3 rating. Consistent ang programa mula Monday hanggang Saturday at hindi bumababa sa 3.0. Kitang-kita pa rin ang loyalty ng mga Pinoy sa EB sa buong mundo at ramdam na ramdam yan hanggang ngayong 2026. So congratulations mga kadabarkads. Samantala sa highest rater para sa linggong ito ay walang iba kundi ang PBA 50th season Philippine Cup Finals noong linggo. Kasi noong January 25 sa Game 3 umabot ng 3.4 ang ratings ng naturang game between San Miguel Beermen yan at TNT Tropang 5G kung saan alam natin na nag-champion dyan ang San Miguel Beermen. So congratulations mga ka-Beermen. Ramdam na ramdam ang tension ng laro at maging hanggang sa Game 4 nung Merkules kumataw din sa 3.1% or 3.1 na patunay na basketball capital pa rin tayo ng buong mundo. So pagdating naman sa balitaan, isa dyan ang Frontline Pilipinas primetime sa mga nangungunang news program sa bansa. Nakuha nila yung kanilang peak na 2.9 noong January 28. Ang una sa lahat ni Jiggy Manikad at Frontline Express naman, kung saan consistent pasok pa rin sa top charts. At para sa mga mahihilig sa sining, ang Sini 5 Astig Sunday ay nananatiling paboritong tambayan sa hapon na may ratings na hanggang 1.6. Samantala, dumako naman tayo sa updates mula sa Vibe Leaderboards as of February 5, 2026. Alas 5 ng hapon, nananatiling matatag at hindi natitibag sa number 1 spot ang Wala Ka Nang Babalikan ng Talata. Pero huwag kayong pakasiguro dahil dikit na dikit pa rin sa top 3 ang The Ones at Kaya. Pumunta naman tayo sa Uprising Universe. Kasalukuyang nangunguna currently ang Naive kasama ang Kantang Diwa na may hawak na 32.96% ng kabuuang boto. Pero syempre, hindi papahuli yung ating birthday girl na Dabarkads na si Karen Aistrup dahil patuloy na mamayagpag sa charts ang kanyang hit na Tibok. Eto na ba yun sa ating Uprising charts? So happy birthday kay Karen and sa regalo niya sa mga fans
sa kanyang mga fans yung pagperform sa Vibe main show sa linggo. Abangan natin yan. And speaking of Karen, punong-puno ng saya at greetings ang 17th birthday ng ating Team Dabbercats na ginawa kahapon dyan sa Itbulaga, saan flooded ang pagbati ng mga fans niya mula Denmark, yung mga family niya sa Denmark hanggang dito sa Pilipinas, hanggang sa sa mismong studio, maging sa online, no? At nagpaabot ng bati ang ating mga Dabbercats dyan sa live stream ng EB. So again, happy birthday Karen. And para sa mga gusto bang humabol sa pagboto, meron pa kayo hanggang 11:59 PM para pumunta sa Vibe PH sa Messenger para pumoto sa inyong mga favorite OPM artist or song. Ilalagay namin ulit yung mga links sa description sa video na ito. Samantala, pag-usapan natin ang tungkol sa minsang naging kalaban na host ng TVJ at mga Dabbercats na ngayon ay balik TV5 or balik kapatid na. Yan ay walang iba kundi ang Willionario host na si Kuya Willie Revillame. At alamin natin kung anong dahilan bakit napaka-strict niya sa programa at madalas nagagalit siya sa staff on air pag may mga nagkakamali. Alam nyo kasi mga kapatid, maraming nagsasabi na talaga sabi daw isa raw siyang power tripper at isa raw siyang Mr. Sermon sa ere, pero hindi natin alam yung story behind that, no? So, simulan natin sa paglulook back 20 years ago. Eksaktong 2 dekada nang nakakalipas mula nung maging mitsa ng isang kalunos-lunos na trahedya na involved ng mga taong may pangarap. Minsan lang naman nangangarap ay gusto lang naman makasubok ng swerte sa isang game show at nagtiyagang pumila dyan sa PhilSports Arena na ngayon ay dati ay tinatawag na Ultra. Pero hanggang ngayon, alam nyo po ba mga kapatid, pag naririnig natin yung salitang Ultra, isa lang ang pumapasok sa isip natin, yung Ultra Stampede. Ngayon, hihimayin natin, hindi lang yun nangyari noon, pati yung mga pagbabagong dinala nito sa industriya ng Philippine television, lalo na sa mga game shows, no? Lalo na sa estilo ng pag-handle ni Kuya Will sa kanyang mga programa o mga game shows. So para sa mga Gen Zs natin na hindi naabutan ng balitang to, nagtataka kayo marahil kung bakit laging sinesermonan o pinapagalitan ni Willie ang kanyang mga staff on air. Marami ang nagsasabi kasi na power tripper daw si Kuya Will, pero kung titingnan natin yung kasaysayan, may mas malalim itong pinaghuhugutan. Matapos kasi yung trahedya noong February 5, 2006, naging micromanager na si Willie. Ever since nung Wawawi pa, pagdating sa daloy ng programa at security ng audience. Ayaw na niya kasi maulit yung mga pagkakamali noon. Kaya kapag nakikita nating nagagalit siya sa staff sa harap ng camera dahil sa maliliit na detalye or dahil sa mga konting pagkakamali lang or whether it's sound effect, maling pila o hindi maayos ang coordination, ito ay dahil sa takot. So ano ba yung takot na tinatukoy natin? Ito yung takot na isang maliit na pagkakamali lang ay mauwi na naman sa kaguluhan. Kaya para kay Kuya Will, yung sermon ay paraan para siguraduhin alerto ang lahat. Yan ay ayon sa kanya. So mapapansin nyo rin sa mga bagong show ni Willie, matindi yung push niya para sa online registration. Kung mapapansin nyo, lagi niya sinasabi sa Willionario na mag-register sa willionario.com. Bakit nga ba? Kasi nung 2006, ang system ay first come, first serve basis lang. Ibig sabihin, kailangan mong pumila mismo doon sa gate. Kailangan mauna kang pumila doon sa gate para makakuha ka ng raffle ticket. At meron lang limited number ng mga gustong sumali ang makakapasok at mabubunot doon sa raffle na yon. Nangyari nung 2006, ang daming sumali, mga libo-libo ang sumali, kaya doon nagkaroon ng kaguluhan. At ang matindi dito, yung mga tao nung nakaraan or nung 2006, nung time na yon ay walang tulog, gutom, mainit ang ulo, tapos yun ang naging perfect recipe para sa Stampede. Kaya ngayon, pinupush ni Willie yung online registration para una, alam na ng production kung ilang tao ang sasali. Pangalawa, para hindi na kailangan matulog ng mga tao sa bangketa. At pangatlo, safety first. Siyempre, para mas madaling i-manage
ang listahan ng mga pangalan at phone number at siguraduhin verified na yung bawat sasali doon sa game. So alalahanin natin yan mga kapatid, no? 73 na tao or 73 na buhay ang nawala dahil sa kawalan ng coordination at mismanagement na rin. At syempre dun sa kawalan ng proper method or proper technology para maging maayos yung registration ng bawat sasali. Pero ngayon, maganda nun, thanks to the technology na meron tayo, naging mas maayos na yung pagsali natin, no? Yung pagsali sa mga game shows na kagaya nito. At kahit 2 dekada na ang lumipas, mga kapatid, ang aral sa Ultra ay malinaw na ang entertainment ay hindi dapat nakataya sa buhay ng tao. Kaya naman minsan, high blood si Willie sa screen, mapapansin nyo, ito ay paalala lang na or reminder sa atin na ang kaligtasan ay responsibility ng lahat. Mula sa host, sa staff, sa network, at maging hanggang sa atin na mga sumasali sa game, sa mga ganitong klase ng game show. At hanggang dyan na lang muna ang ating update for today. Ano ang masasabi mo sa ating video? Feel free to comment below. At kung nagustuhan mo, don't forget to like and share. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagsubaybay.